i-follow up pag pinasok yan at tinuro ng teacher ninyo, make it sure na i-review mo sa bahay. Hindi yan itatabi mo na yung notebook. Hindi. Tandaan nyo yan ha, yung dapat natin gawin. So ipapaskil ko, Friday pa lang, yung room assignment yun nakalagay doon. Okay? So pwede kayo mag-survey. Halimbawa, room number 10 ka, ang pangalan mo nasa room number 10, punta ka ron. Pwede ka mag-survey Saturday. Kasi may pasok pa kami ng Friday eh. Okay. Ilan ang elementary? Ilan yung sa elementary, ma'am? 3. So, hindi ko dadali ng elementary sa taas ng second floor. Hindi. Nasa baba sila. Pagpasok mo ng compound ng school, kaliwa. Okay. May nakalagay naman doon EL, tsaka ES, elementary at tsaka for secondary. Okay ba? Naintindihan ba? Okay. So, attire. Pwede ba? Mag-exam kayo eh. Hindi kayo mag-attire doon na naka-shorts. Hindi kayo mag-attire doon na basta na lang, nakasando. Totoo, nakikita yan ng supervisor. Ipakita naman natin na taga Valenzuela, kahit out of school yan, out of school lang mga estudyante yan, ang target nila ay appropriate naman para mag-exam ka. Wala po tayo naka-shorts, hindi po tayo nakasando, at make it sure na maligo. Yes, totoo yan. Okay. Bato-bato sa langit. Tamaan wag magalit ha. Totoo yan. And one thing, tayo, hindi ka nag-aaral ng regular, make it sure na tanggalin ang mga hikaw na 10-10 sa tenga, sa dila, dito sa kilay. Tanggalin natin yun. Ipakita talaga natin na tayo ay may disiplina. Sino may hikaw dyan? Wala nang turuan. Wala nang turuan. Alam niya kung may higaw siya o wala. Okay? Ngayon, kung may chaperon ka naman, yung chaperon mo doon sa labas ng school, doon sa labas ng compound ng paaralan. Okay? Kung may sasakyan ka, hindi tayo pwede magpasok ng sasakyan. Doon natin i-park sa labas ng paaralan. Yan ha? Sana makita ko yan ng Sunday ng November 10. Pinapasok niyo ba sa isip niyo? Sensya na, kasi elementary hawak ko eh. Talagang kailangan ulit-ulit. Kayo matanda na, kailangan din ng ulit. You know what? Mas ano pa nga yung elementary sa inyo eh. Kasi kayo dapat malalaki na kayo eh. Okay? Next. Diba meron kayong 4 na pinlaman? Okay, 4 na instructional manager. Laging problema natin to. Before the test, Sunday, Saturday, i-distribute nyo na yung half, yung ilalim. Please lang. Ang eskwela nyo nakatambay doon sa labas. Iniintay ka, natutulog ka pa sa bahay. Pasensya na po, yung masasaktan na sinasabi ko. Namumblema po kami dyan. Ibigay mo na. Kasi yung may mga bata, ang aga-aga, 5:30 pa lang nandun na. Ikaw natutulog ka pa. Kawawa naman. Okay, please lang ha, ibigay na ka sa kanila. Ngayon, sasabihin ng bata, o sasabihin nyo sa akin, ma'am nawawala, ako nang bahala doon. Ako nang bahala kung nawala. Ako, sa akin pupunta yung bata, at ako magpapapasok doon sa kwarto. Okay ba? Asa yung instructional manager? Please raise your hands. Asaan sila? Okay, kayo, nagkakaunawaan tayo ha? Wala, hawak kayo. Ang lower portion, ibigay na. Okay ba? Sagot naman. Opo. Hindi kayo sasagot sila. Opo. Hindi kayo sasagot eh. Kaya, itago nyo yan. Alright? Kasi ibibigay yan. Yung upper portion kasi yan, di ba may pinalapan kayo ng isang buong form? May picture na 2. So, yung upper portion, nandun sa proctor. Yung lower portion nyo nandun. Pag-combine yan, kung ikaw nga talaga yon. Ngayon, tagal-tagal nung
Okay, so hawak mo na yan. Pupunta ka na sa kwarto mo. Magla-line kayo doon, nandun yung inyong proctor, mag-CR na yung magsi-CR. Making sure pag nandun ka na, doon ka na. Huwag ka nang kung saan-saan pang pumupunta. Merong lalabas, may kakain, may bibitan ng candies, bottle of water, making sure bit-bit mo na yan lahat. Okay ba? So wala na akong makikita ang mukha. Pag nakita mo yung kwarto mo, doon ka na. Pag nakita kitang pakalat-kalat, hindi kita bibigyan ng test. Totoo yan. Kasi kaya nga tayo ng orientation ngayon eh, para alam mo na kung anong gagawin mo sa time ng test. Hindi ako maipet. I-approach ako. Madali akong mag-usap. Kaya lang, syempre, tinuturo namin talaga yung tama. Okay? Parang lolang ito. Ngayon naman, ayaw sumagot. Yan. Right. Then, okay na, clear? Alright, tip ko lang sa exam. Kasi may essay ito eh. Ha? May essay type. Make it sure na may essay ka. Tandaan nyo yan. Kapag wala kang essay, nasagutan mo yung mga academic subject, hindi chechekan. Totoo yan. Kaya mga IMs, na ito nyo po ba ay naturo nyo po ba yung essay na dapat mag-essay sila? Kasi kami hindi namin nakikita yung nilalaman ng test. Hindi. Pero nagkaroon ako ng tip. We have 3 choices. Gagawa ka ng paragraph. Doon sa 3, pipili ka. Kukuha ka doon. Ulurin ko. Gagawa ka ng essay. Kahit, kaya tandaan nyo, may essay ha. Pag wala kang essay, hindi ka papasa. Totoo yan. Okay ba? Okay. Yan. Parang hindi sumasagot ah. Okay. Tinuruan ba kayo ng essay ng teacher? Opo. Yes. So alam nyo kung ano yung format. Opo. Tagalog naman eh. Opo. Meron ba ditong Amerikano kukuha ng test? Wala naman siguro. So walang Amerikano. Kasi noon meron kami. Remember, Cherry? English talaga. Galing pang Canada. Dito kumuha ng exam. Pumasa siya. Joke lang, para naman huwag kayong matakot. Anyway, ang dali ng test kapag nakinig kayo doon sa inyong mga teacher na nagtuturo sa inyo. Pero kung wala lang, nagturo lang, pumasok sa tenga, lumabas, hindi ka papasa. At ang last ko sa inyo, magdasal, magsimba. Sasabihin nyo, eh ma'am, Sunday yun. No, merong Sabado. Diba may misa, anticipated mass? Diba? Oo. Ba't tayo kayo sasagot? Palagay ko, hindi kayo nagsisimba. Alright, Jude, i-guide nyo yun. Guide sa kanya. At inaasahan ko po na kayo ay pupunta, lahat kayo 1,000 plus, lahat kayo ay papasa, at kukunin nyo yung certificate nyo ng permado, hindi permadong basta-basta. Ang pumipirma niyan ay yung Secretary of Education. Eh, sino ba ang Secretary of Education? Luistro. Oh, patay na. Eh, kung may tanong na ganun, di alam. Sino? Armen Again, once Luistro. for everybody. Armen Luistro. Hindi nila alam. Mahina sila doon. Iklog na. Alright, so siguro naman, nasabi ko ng lahat, mga IMs, huwag tayo magkaroon ng yearly yan kasi nagiging problema. At siguraduhin nyo, kung ayaw mong ibigay sa kanila, alas 4 ng madaling araw, nandun ka na. Again, good afternoon and good luck, everybody. Maraming salamat, Ma'am Bartolo. Maraming salamat sa paalala, hindi lamang sa mga learners, kundi na rin po sa mga implementers natin. At sa puntong ito ng ating palatuntunan, nandito po ang ating City Councilor ng 2nd District, ang Action Officer ng AS. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan, Binibining Krisha, Chari, and Pineda.
Hello, pwede mo dito na lang. Ayan, dito na lang. Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Ay, parang wala pang exam, tahimik na lahat. Magandang tanghali. Ayan, maganda ngayon. Una sa lahat, welcome dito sa orientation ng Alternative Learning System. Alam nyo, 2 months ago, nag-uusap kami ni Sir Baigayem. Ang sabi ko, Sir Bay, kasi sabi ko, nung nangangapan niya ako, ang advocacy ko talaga yung alternative learning system. Kasi 13 years old pa lang ako, nag-aartista na ako. At dahil doon, sa pangarap ko na maging artista, dahil sa pangarap ko na maging artista, yung pag-aaral ko ang nag-suffer. Regular akong estudyante. Pero yung school ko, hindi ko napapasukan dahil sa gusto ko kasi talaga na mapunta ako sa TV. Hindi ako napigilan ng mga magulang ko, pero ginawa nila ng paraan na magawa ko yung pangarap ko at yung pag-aaral ko at the same time. At tulad ninyo, o magiging tulad ninyo ako, produkto rin ako ng home study program. At dahil sa alternative learning system, natapos ko yung 3rd at yung 4th year ko at nakapagtapos na rin ng culinary. Kaya alam ko na magiging malaking tulong yung alternative learning system. Maaring ilan sa inyo nagtatrabaho na rin at iniisip siguro ng iba na hindi na lang ako mag-aaral kasi eto naman yung trabaho eh. Kumikita na ako. Bakit pa ako magtatrabaho? Eto naman yun. Bakit pa tayo nag-aaral para magkaroon ng trabaho? Eto na, nandito na. Pero kapag lumipas yung panahon na natapos yung trabaho na yon o natapos yung panahon na tapos na yung pagkita ng malaki at kailangan na kumuha ng mas magandang trabaho, hindi na makakuha. Dahil ang trabaho mo ngayon, ang trabaho simula noon, naghahanap ng at least tapos ng high school. Paano naman yung mga kababayan natin na hindi man lang natapos yung high school nila? May ilan tayo mga kababayan ng mga factory workers na magaling sa trabaho, nakakapag-deliver, pero hindi nabibigyan ng sapat na sweldo o nung sapat na sweldo na binibigay nila sa serbisyo nila dahil lang sa tapos sa educational background. So alam ko na magiging malaking tulong ang alternative learning system. Dahil sabihin natin na natapos ninyo ang high school ninyo, ano-ano bang trabaho ang pwede ninyong applyan? Flight attendant. Kahit hindi ka tapos ng college, basta tapos ka ng high school, pwede, nag-a-accept, pwede kang maging flight attendant. Seaman. Pwede kang maging seaman, basta makakakuha ka ng magandang trabaho kahit hindi tapos ng kolehiyo, basta nakatapos ka ng high school. Syempre, hindi lang natin pinopromote na makapagtapos ng high school. Mas maganda na matapos yung buong hanggang college matapos. Pero, ang sinasabi natin dito sa alternative learning system, pag hindi mo natapos yung elementary o yung high school mo at tumanda ka na, hindi ibig sabihin nun, tapos na yung panahon para mag-aral. It's never too late. At nandito ang alternative learning system para tulungan kayo na mas mapataas yung living standard ng mga taga-Valenzuela. At sinasabi ko kay Sir Bal nun, Sir Bal, ang estudyante pala natin ng alternative learning system, 1,100 lang. Ilang barangay tayo sa buong Valenzuela? 33 na po tayo. At 1,100 lang. Sa bawat pag-ikot ko sa lahat ng factories, ang daming mga out-of-school youth na hindi na nakapag-aral dahil sa nagtatrabaho. So itong alternative learning system na to ay open to sa lahat. Kahit magtrabaho pa kayo, magagawa ng paraan basta gusto. So, hindi ko napapahabain pa. Sana itong 1,100 o 1,000 plus na estudyante na nandito ngayon, sana sa mga susunod na panahon, mas dumami pa tayo. Para at least mas marami yung mga matutulungan natin ng mga Valenzuelano na gumanda yung buhay. So again, good luck sa inyong lahat. Magandang hapon. At bilang action officer ng Alternative Learning System, maaasahan niyo yung buong support ako sa program.
At ngayon, nalaman nyo na talagang importante ang edukasyon. Dahil kahit na may trabaho kayo, para magkaroon kayo ng mas magandang trabaho, importante pa rin na makatapos kayo ng pag-aaral. At bago po tayo tumuloy sa ating palatuntunan, isa pong pampasiglang bilang muli, narito ang mga piling mag-aaral ng Parada National High School upang tumugtog ng gitara at rondalya. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Ito tayo, sir.